Hello guys, nandito na naman ako. Good morning muna. Good morning muna rito. Good evening. Eto guys, pag-usapan natin ano no. Ay, sa wakas naghain na rin ng petisyon sa Korte Suprema itong grupo ni Antipetra no. Ito yung mga pangalan nila. So, ano ito, Siyam. At mapapansin mo wala na si ano rito, wala na si Joel, si Lulong, wala na si Lulong rito. So, ibig sabihin ano na, confirmed ang paglipat ni Lulong 'no. Hindi na siya kasama, dito sa mga nagpetisyon, 'no. So, ang petisyong ito ay pumapatungkol sa ano, certiorari o yung paghiling na ipawalang bisa yung nangyari nung June 3, 'di ba? 'Yon, may pawalang bisa na itong sa quorum nga, sa madaling salita at, manatiling Senate President. Itong si Antipetra 'no. So, walang para bang gusto nila mangyari, maglabas ang Korte Suprema ng kautusan na pinapawalang bisa at yung, declaration nila na bakante ang lahat ng seats ay balewala, okey? Ayan o, petition for certiorari and prohibition under rule blah, 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 blah. Ang prayer nila, issuance of status quo ante-order, okey? So yun nga, para ibig sabihin, 'pag walang bisa, so ang presidente, mananatiling Senate President ay si, ah, Antipetra. Kaya lang siyempre while pending, automatic na, di ano pa rin, acting Senate President pa rin si Senator Sherwin without the ruling of the court 'no. Ang problema ganito guys, ang kabubuan nito, ayan na, wala na, Bakit? Mamaya magkakaroon na ng voting para sa Senate President 'no, permanente dahil 13 na sila. So ito magiging moot na ito. Ang pupuntahan nito ay basura at malamang-lamang hindi na ito sasagutin ng korte kasi moot na. Moot and academic na, 'di ba? Wala na, may 13 na, 'no? So tapos na ang usapin. Kaya ito ay makikita mo yung sobrang desperado nito, pag-iyak ng mga ito, lahat ay gagawin. Hindi nagkaigi ang kanilang, Green Ribbon Committee hearing, ngayon naman, sinubukan na nila ito. Kumbaga ito na yung kanilang huling pag-asa. Ang problema sa huling pag-asa nilang ito, 'no, wala na, moot na yan. Hindi na magkakaigi dahil may 13 na bilang itong majority. Sigurado na. So, mawawala ng usapin ngayon ng 12 o 13. Ayan, maliwanag. May quorum, merong 13. Ano pa ang ire-rebut ninyong mga hinayupa kayo? Wala na, di ba? So, maliwanag na ito, okay? So, yun lang muna. At, siya nga pala ha, natawa naman ako, hindi ko pinanood yun sa mga Marites, no? Kasi nga wala namang kaboy-buhay pa. Pero nabalitaan ko lang, aba. Isipin mo, dahil si Senator Kiko si Senator Erwin Tulfo nag-inhibit, si Kiko Pangilinan, si Senator Kiko biglang nagkamaleta. Sabi nga ni Attorney Jess Falsis, 'di ba? Malamang kapag nag-inhibit itong si Senator Kiko naman ngayon dahil may issue na siya maleta at ang i-nominate or i-appoint nila as the new chairman ng Blue Ribbon, either si Bam or si Risa Hontiveros, malamang-lamang ang mga yan biglang magkakamaleta. Kung sino ang uupo sa Blue Ribbon Committee, tandaan nyo, magkakamaleta kayo, ha? Kung yung may-ari nga nung Double Gem, malamang may maleta na yung nag-cancel ng venue. Malamang yun, may maleta na rin. Kayo pa kaya, siyempre, Blue Ribbon Committee Chairman ka. Magkakamaleta ka talaga. Ibang klase itong mga marites na to, no? Kung sino-sino na, kung ano-ano na mga pinaggagawa. So, yun lang muna. Magtrabaho naman tayo. What the heck? Kung ako mo didilis at may saya dyan ninyo, ang
tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay lagi high blood. Bye!